this time around, makakapanayam naman po natin ang ating pong paborito. Ayan, ang ating legal expert at syempre pa, napakahusay nito. Si Attorney Cecilio Duca, si Attorney Nonoy. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Attorney. Oh, wala kang Kasubaybay. ayun. Okay. Thank you for your time, attorney ah. At ang pinag-usapan namin kanina, merong HR perspective. Pero syempre Mm. gusto kong malaman din from your point of view, no? Ano ba ang kahalagahan na nagkakaroon ng hearing bago isuspend yung isang empleyado? Napakahalaga po nung tinatawag na hearing o pagdinig Mm. sapagkat ito ho ay compliance with due process dahil hindi natin po pwedeng patawan ng kaparusahan kung hindi natin pinagbibigyan ng opportunity para makapagpaliwanag. Pero Aha. linawin ko lang kasama Jamie, no? Sa Mm. ating mga batas, hindi kailangan yung actual trial type hearing. Aha. Po pwede ho yung explanation in writing. Kaya Ah. normally notice to explain ang ibinibigay. At Mm. pagka nagpaliwanag na po siya, maaaring hindi na kailangan pa ang isang trial type hearing at Ah. nag-comply na po ang employer sa due process. Pwede ho ba attorney na na halimbawa ako yung sinuspend, pwede ko bang tanungin na sino ba yung sinasabi ninyo na witness daw na halimbawa sinabi na meron akong ninakaw or kaya naman Mm. natutulog ako or meron akong kumbaga nakaalitan, mga ganyan. Basta may witness daw ang HR. Pwede ba nilang iharap yon at sabihin na, oo, ikaw nga, or halimbawa meron silang sinasabing CCTV or kuha sa cellphone, yung mga ganon, pwede po ba na i-demand ko yon na pwede po bang makita ko yon? Requirement po yun sapagkat yun po ay elemento ng due process. Hindi naman no kasi po pwede yung mga allegation na wala namang patunay. Ika nga, Oh. pagka the one who alleges must be the one to prove his allegations. Ngayon, Mhm. pagdating po sa suspension, hindi ho automatic na pagka merong paglabag yung empleyado, po pwede na suspindihin. Na Oo. sinasabi po ng implementing rules ng ating labor code at sinasabi rin ito ng mga desisyon ng Korte Suprema, sususpindihin lamang preventive suspension kung yung continuous presence ng empleyado will pose a serious or imminent threat Mm. sa life, safety, or property ni employer o ng mga coworkers. Pero pag wala pong ganong elemento, hindi ho po pwedeng suspindihin habang Ah. iniimbestigahan. Ayun. So habang iniimbestigahan. Pero Mm. kung halimbawa tumanggi po ang HR na basta meron kaming ebidensya na magpapatunay na talagang ginawa mo itong paglabag na ito, pwede po ba yon? Mali po yun kasi malalabag po dito yung right to due process. At Mm. hindi ho mapapatunayan yung akusasyon ng employer na may paglabag itong empleyado kasi wala hong patunay. So kaya kailangan po malaman yun. So talagang kailangan may karapatan siya. Sa madalit sabi, may Mm. karapatan siya na mag-demand ng kung ano man yung sinasabi na kumbaga parang patunay or witness kung sino man Mm. 'yan na sinasabing may paglabag nga siya. Okay. Opo. Oo. Kailan po natin masasabi, no, na nalabag yung karapatang ng isang empleyado dito ho sa suspension process na ito? Yung pong sinuspindi siya at wala namang dahilan tulad nga ho ng sinasabi ng implementing rules at ng batas natin, kailangan yung continuous presence poses a serious or imminent threat. Pero kung Aha. wala naman pong pagbabanta at hindi naman nakakaistorbo sa investigasyon yung kanyang presence, ay hindi ho justified yung preventive suspension. Dalawa ho kasi yung uri ng suspension. Aha. Preventive habang iniimbestigahan at pag Opo. napatunayan po pwede na po yung punitive suspension. Depende sa mga patakaran ng kumpanya. I see. Okay. At paano ho kung halimbawa, ito po, no, sinuspend siya, pero ang binabanggit ho niya ay hindi na, kumbaga parang yung
process, no? Hindi siya na-inform na halimbawa po ay merong step by step na gagawin. Okay, halimbawa Mm. merong step by step na gagawin sa kumpanya, and then na-miss out niya yung halimbawa step 3 and 4. And because of that, sinuspend siya. Pero ang katwiran nga niya, hindi naman ninyo in-inform sa akin na meron palang step 3 and 4. Bakit ninyo ako sususpindihin? Or kaya naman ay, kumbaga parang, sabihin na natin na pinagpapaliwanag siya pero hindi man lang siya kinoaching, yung mga ganyan. Mhm. Yan po ay question of fact. Ano po? Pero importante po dito na pagka mag-hire tayo ng empleyado or i-assign natin sa bagong gawain, kailangan bigyan ng instruction kung ano yung mga dapat gawin. Oo. Para may basihan ang pag-i-impose ng parusa kung hindi masusunod yung mga patakaran na sinabi natin. Kasi you cannot penalize an individual for something that he or she was not informed. Kasi violation ng due process yun. So dapat naman maging patas ang employer na ipaalam ano yung dapat mong gawin, ano hindi mo dapat gawin, para pagka ginawa yung hindi dapat gawin, may basihan yung pagpaparusa. At kung ginawa po yung hindi ginawa yung dapat gawin, may basihan din po. Kasi yung magiging illegal po ang suspension at baka humantong pa sa constructive dismissal kapag ka-illegal ang suspension. Oho. Attorney, sapat na ba na halimbawa, syempre kasi parang ang mangyayari, sasabihin nung bisor, hindi, sinabihan kita, 'di ba? Sapat na po ba 'yon or it has to be written talaga? Well, maaari naman po na ang instruction ay verbal, pero mas makatutulong po at mas madaling patunayan kung may written instruction. Kasi alam niyo po, madaling i-deny yung sinasabi na verbal. Pero po pwede naman siguro i-text, marami hong paraan. Basta may prueba lang na talagang ipinaalam sa empleyado yung nararapat gawin at yung mga hindi niya dapat gawin. Aha, okay. So, halimbawa po may pumalpak at again, hindi nga po siya na-coach na merong step 4, 3 and 4 doon sa ginagawa niya. So, pumalpak and then ang sinabi agad nung HR ay notice to explain. Pero si employee ay kinoach na right after ng incidenting yon, and yet ipinaabot pa din sa HR na hindi, kailangan talagang mag-notice to explain. Tama po ba yon? Pwede naman po kasi naman po yung notice to explain pagparaan ho yan para mabigyan ng due process yung empleyado. So yung empleyado naman pinagpapaliwanag ka, ipaliwanag mo na hindi ako kinoach. So actually wala naman po masyadong masama doon sa notice to explain. Ang masama lang kung pinagpaliwanag siya pero may desisyon na pala na siya ay parurusahan. So hindi naman po tama 'yon. Kasi walang kwenta yung paliwanag kung meron na siyang iniisip na paparusahan pala. I see. Okay, one last point, attorney. Pagka po halimbawa si Bisor ay nagbigay ng instruction, no? At ayaw niyang magbigay ng papers, pwede ko po ba, halimbawa pwede akong lumapit po ba sa HR or sa kanya mismo na kailangan po talaga ng written para lang po malinaw, no? Pwede naman po yun. Kasi Pwedeng kung mag-demand. wala naman po itinatago, bakit hindi naman siya bibigyan ng kopya? So kasi para rin ma-verify kung talagang ganun nga ang instruction ng mga nakatataas. Kasi minsan, alam nyo, hindi maiaalis sa workplace na may mga power tripping minsan yung mga supervisors, hindi ba? Tama. So kaya kung ayaw pong isulat, pwede tayong lumapit sa mas nakakataas sa supervisor para masiguro na talaga yung pinapagawa sa atin ay naaayon sa mga patakaran ng kumpanya. Ayun. Or di kaya pwede naman na text, para at least Opo, pwede naman. Oo. Ayun. Pwede naman na hindi kailangan laging in memo form, pwedeng sa text message or sa Viber or kung saan pa man. Anyway, nako attorney, thank you so much for your time, no? Again, saan po nila kayo ifa-follow, and baka meron pa po kayong gustong ipaabot na mensahe sa ating po mga kababayan. Go ahead po. Ayun po, maraming salamat po. Pwede nila akong sundan, mag-subscribe dun sa CD Ducal Law YouTube channel at saka dun sa Nonoy Duca na Facebook o kaya CD Ducal Law
Yan ho na nila tayo pwedeng puntahan at pwede rin ho silang sumali doon sa mga saksi ni Duca. At maraming salamat ho sa pagkakataon na maipaliwanag natin yung mga bagay-bagay na ito sa ating mga kababayang manggagawa. Ayun. Okay, thank you so much, attorney. At sayang alam mo ang gaganda ng mga pinopost mo Maganda sana na mapag-usapan natin yung iba pang mga bagay, kaya lang baka baka malihis na tayo doon sa trabaho. But anyway, thank you, attorney. Maraming salamat sa iyong time. Salamat din po. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple and life is made easier. See you next time!